105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:17 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po yung araw na po tayo ng Monday, araw na po ng Lunes, ika-23 na po, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na ating mga balita ngayong umaga po ng Monday. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency BAR at ng Lanao del Sur Police Provincial Office ang high-value target sa inilunsad na drug buy bust operation sa Barangay Bangolo, Marawi City, Lanao del Sur kahapon, kung saan abot sa 2 kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Sa report mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, kinilalang high-value target na naaresto na si Almar alias Orak, 21 anyos na residente ng Mulundo sa Lanao del Sur. Nakuha sa kanyang posisyon ang 2 pakete ng shabu na naglalaman ng may bigat na 2 kilo at nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Bukod sa shabu ay nakuha rin sa kanyang isang motorsiklo na Yamaha at kasama ring nabawi ang buy bust money. Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maliban po sa Marawi City, mahigit 1 tonelada naman na shabu ang nalulan sa isang fishing vessel ang naharang ng Philippine Navy at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa probinsya ng Zambales. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang naharang na fishing boat ay nakarehistro sa Pilipinas sakay ng isang Chinese-Malaysian na pinaniniwalaang miyembro ng Samgor International Crime Syndicate. Ito rin ang nasa likod kamakailan ng pagtapon ng shabu sa coastal areas ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Nang maharang ang fishing boat, ay tumambad sa mga operatiba ang 1.5 tons ng shabu na mayroong halaga ng 10.2 billion pesos. Ito na ngayon ang pinakamalaking halaga ng droga na itangkang ipasok sa bansa. At kaugnay pa rin ang problema ng illegal na droga, mabigat naman ang hamon ni Philippine Drug Enforcement Agency BARM Regional Director Gil Cesario Castro sa lahat ng mga local government units sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay ang gawing drug-cleared municipality ang kanilang mga lugar na nasasakupan. Ito ang sinabi ng Regional Director sa ginanap na awarding ceremony ng Balangay Seal of Excellence Award sa 2 bayan sa Lanao del Sur.
sa buong Barm Region, tanging ang mga bayan lamang ng Calanogas at Kapay sa Lanao del Sur, Dato Abdullah Sangki, Paglat at Dato Hofer sa Maguindanao del Sur at North Upi sa Maguindanao del Norte ang mga natatanging bayan sa Barm na naideklarang drug-cleared municipality. Kalakip ng pagiging drug-cleared municipality ng 6 na mga bayan na ito ay ang pagtanggap ng Balangay Seal of Excellence Award na simbolo ng mahusay na pagganap sa kanilang tungkulin sa kampanya kontra illegal na droga. Nagbabala si PDEA Barm Regional Director Gil Cesario Castro na mahaharap sa kasong administratibo ang local government unit na hindi tumatalima sa drug clearing program. Narito ang kanyang pahayag. Dapat maging hamon sa ating mga local government units kung nagawa ng 5 bayan na ito na makareceive ng Seal of Balangay, ang mataas na pagkilala ng Philippine Drug Enforcement Agency sa kanilang drug cleared status, dapat gawin din ng 95% sa mga bayan sa loob ng BARM na ito. At kapag hindi sila tumugon sa hamon na yan, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay aaksyon base sa Dangerous Drugs Board Regulation nahainan sila ng kaso administratibo dahil hindi sa kanilang hindi pagganap sa kanilang tungkulin. Ito ang pinakauna historic pagdating sa BARM, yung bayan ng Calanogas, Kapay, Dato Hopper, Patuan, Dato Abdullah Sangki at sa Paglat. Ito ay isang pambansang pagkilala sa ating mga local government units na naging dahilan ng kanilang drug-cleared community. So ibig sabihin tumutugma, naaayon at nakalinya sa yung kanilang mga programa pagdating doon sa panuntunan ng Dangerous Drugs Board sa drug clearing program. Makikita nyo rin dito yung ating award na to will coincide and an attestation doon sa ating accomplishment na naitala noong nakaraang taon sa hanggang ngayon na naging bahagi ng ating pagkilala ng Bangsamoro Parliament sa PDEA. Sinasabi doon sa pagkilala yung ating biggest accomplishment sa history ng BARM na naitala ng PDEA. So ito yung mga pagkilala, yung mga accomplishments ay naaayon doon sa ating mithiin na magkaroon ng drug-cleared someday ang rehiyon ng BARM. Declaration ng drug-cleared community, barangay drug clearing, ay yung kagalingan at kaayusan para sa pagpoproseso, yung gamutan na isinusunod ng mga Ministry of Health natin, ng Rural Health Unit natin. Kapag gumaling ang mga naka-enroll doon sa ating reformatory center at wala nang maitatala pang paggamit, nagkakaroon sila ng drug-cleared status na dinedeclare ng ating Regional Oversight Committee. Isa lamang yan sa magiging panuntunan nila para sa isang sustainability at magiging panuntunan sa pagkamit ng mas mataas na antas ng pagkilala. Yun yung Seal of Balangay natin. Makikita kasi natin na kapag may mga newly identified na mga personalities at ibinigay natin yan sa barangay at nahuli ng mga kapulisan at ng PDEA, hindi maapektuhan yung drug-cleared status ng barangay except kapag yung binigay nating informasyon na resurgence ng drug personality na yan ay hindi inaksyonan ng barangay sa loob ng 60 days. So, doon magkakaroon ng reaffectation. Pero kung before 60 days, they would be able to conduct an intervention, either law enforcement man yan, o barangay drug clearing program man yan, o treatment and rehabilitation man yan, nangangahulugan lang ito yung maagap na pag-aksyon ng local government unit. At dapat bigyan sila ng pagkilala dun sa mga pagkakataon na yun. At hindi na apektuhan yung kanilang drug-cleared status. So, ibig sabihin, naaagapan nila yung paglaganap ng illegal na droga. Ang illegal na droga kasi, katulad ng sinabi ko kanina,
ay may movement using land, air, and sea. At isa sa mga panuntunan niyan ay kapag ka nakapasok yung illegal drug doon sa drug-cleared community. At walang ginawa yung local government units at hindi siya tumugon doon sa hamon ng law enforcement at ng Regional Oversight Committee. Doon lang siya marere-affect. Babawiin natin yung kanyang drug-cleared status at isa sa ilalim na naman natin siya sa drug affectation. At doon na naman, papasok na naman tayo doon sa tinatawag nating community-based drug rehab and law enforcement negation operation para maklear na naman yung barangay na yun. Director Hil Cesario Castro, hinggil dito sa drug clearing program kung saan 6 na mga bayan sa BARM, 3 sa Maguindanao del Sur, 2 sa Lanao del Sur, at 1 sa Maguindanao del Norte ang ginawaran po ng Balangay Seal of Excellence Award, kung saan ito po yung sinasabing prestihiyosong parangal para po doon sa mga local government official na mahusay sa pagganap sa kanilang tungkulin na gawing drug-cleared municipality ang kanilang mga lugar na nasasakupan. At patuloy sa ating mga balita kahapon sa turnover ceremony, bago na po ang Regional Director ng Police Regional Office Bar, kung saan mas paiigtingin ng bagong Regional Director ng ProBar na si Police Brigadier General Jason De Guzman ang presensya ng kapulisan. Ito po yung tinatawag na police presence sa iba't ibang mga lugar sa Bangsamoro Region at itong pagpapatupad ng 5-minute response time policy. Ito'y alinsunod sa ipinag-utos ni PNP Chief Nicolas Torre na dapat mas nakikita at nararamdaman ang presensya ng kapulisan sa kanilang mga area of responsibility. Mahigpit na pag-aaralan at babantayan ni General De Guzman kung kakayanin ng mga pulis ng ProBar ang 5-minute response time policy at binigyan din ito na kakayanin lamang ito kapag nasa kanilang mga area mga kapulisan at hindi umuwi at hindi nawawala sa kanilang mga lugar. Layunin anya ng polisiya na ito na mabawasan ang insidente ng krimen at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Samantala, pinaghahandaan na rin ng bagong Regional Director ang mga ipatutupad na seguridad sa First BARM Parliamentary Elections na gaganapin sa Oktubre. Hiniling ni General De Guzman ang kooperasyon ng bawat isa, suportahan ang kanilang liderato at pagtulungan ang pagpapaabot ng kapayapaan. Hiniikayat din ito ang publiko na huwag idaan sa dahas at armas ang hindi pagkakanawaan bagkus pag-usapan lamang ito. Si Brigadier General Jason De Guzman ay formal ng upo bilang Regional Director kapalit ni outgoing Regional Director Romeo Bacapas na nailipat naman bilang bagong hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Narito ang kanyang payag. Una po, magandang hapon po sa ating lahat. At salamat at nandito kayo kahit alam natin na it's a Sunday. No? Gaya nga po ng pinag-uutos ng ating Chief PNP, pahigtingin pa natin yung tinatawag niyang police presence. Kasi yan ang gusto ng Chief PNP, even ng ating presidente. Dapat nakikita at nararamdaman ng ating kapulisan. So, pahigtingin natin yan, i-improve natin, tingnan natin kung ano yung pwede nating idagdag doon sa nasimulan na ng dating regional director na classmate ko. No? So, pati yung 5-minute police response, I think ito ay pinatutupad na dito sa Cotabato City. So, susunod natin titingnan itong mga component cities like dito sa Marawi, sa Lamitan. Titingnan natin at pag-aaralan kung kakayanin nila yung tinatawag na 5 minutes response. Alam naman natin, magagawa yan ng ating kapulisan if nandun sila sa field. Ngayon, hindi mangyayari yan kung ang mga pulis natin ay nawawala at umuuwi, hindi talaga ma-attain natin yan. No? So, yun yung pag-aaralan natin. Yes, yan yung isang titignan ko. No? Kasi nga, galing naman ako sa Region 10 and I've been hearing all these incidents happening dito. No? So, yun yung gusto kong tingnan, pag-aralan. Paano natin matulungan ng ating police station? Kung kinakailangan magdi-deploy tayo ng mga mobile force with the support of our AFP, syempre ang ating mga army. Para lang masiguro ang kapayapaan. Kasi sabi nga nila, ako naniniwala ako, pag may kapayapaan, may pag-unlad. Siguro lahat tayo, we agree on it. No? Pag peaceful ang isang area, may development. So, mas maganda siguro
nandyan at nakikita yung mga kapulisan natin and even our AFP counterparts kung kinakailangan. Hopefully, no? Hopefully. At actually, yan ang isang naging mandate na ni Chief PNP nung nag-report ako sa kanya na yung paghandaan itong nalalapit na parliamentary election dito. So, we have seen the template laid down by the former RD ninyo rito, no? At kaya walang naging failure of election. So, we expect the same, na maging successful ang election dito sa BARM ng parliamentary. Well, siyempre, una, yung proximity with each other, no? Iyan yung isang nakikita ko. And then, gusto kong matingnan, ilan ba ang laman ng kada police station? May mga friendly forces ba tayo na makaka-complement sa kanila? Para sa ganun, ma-address natin yung mga sinasabing may mga armed groups, ma-address natin. Kasi ayaw naman natin ng magulo. Gusto natin maging payapa. Even kami nung nandun ako sa Region 10, yung Lanao del Norte, lahat ng mga may problema, mga warring families, mga merido, we try to patch them up. We try to ask the help of the elders para lang magkaroon ng kapayapaan. Yun lang din ang gusto naman natin. Yes, syempre, sabi nga natin, hindi natin babaliwalain yung tinatawag na historical data. We will try to check bakit nagkaganon. And then, ano yung measures na pwede natin i-adapt to prevent occurrence. Yun lang yung gagawin natin dito. Re-reviewin namin yung mga nangyaring incident. Bakit ba nauwi sa barilan? Bakit maraming mga namatay? May mga nasaktan. So, titingnan natin. Kasama yan sa pag-aaralan natin. I believe pag nagawa natin yan, mababawasan natin, if not totally ma-eradicate, yung mga crime incident. Kasi alam naman natin na pag may pulis, walang krimen. Ako naniniwala ako doon. Pag may presence ng kapulisan natin, nandyan ang army units, wala namang gagawa ng krimen eh. Kasi nandyan sila. At alam naman nila, mahuhuli sila. So yun yun. Kaya yun yung titignan natin, pag-aralan natin. Alam naman natin yung iba kasi may mga, syempre may mga camps sila dyan. No? Like nung nasa Lanao Norte ako, nandun yung Camp Bilal. So, meron kaming tinatawag na within there, inside the camp, nandun sila. So, hindi naman natin inaano yun. At merong peace process na ongoing para sa kanila. So, hanggang doon lang siguro, pwede natin sa kanila. Within their camps, okay lang na may madala nila. Pero, they cannot go outside kasi nga, pinagbabawal pa rin yun. Una po, hinihingi ko po ang kooperasyon ng bawat isa. Pagtulungan po natin ito. Sabi ko nga po, ang krimen, hindi lang po ito problema ng kapulisan. Tayo pong lahat apektado. Pamilya natin, kamag-anak, mga magulang, lahat tayo apektado. So kung tayo nagkakaisa na maging mapayapa, pagtulungan natin. Ako naniniwala ako, lahat pwedeng pag-usapan. Huwag natin daanin sa dahas, sa armas. Pag-usapan natin at nandiyan ang mga elders na hihingan natin ng tulong at para matulungan tayo makamtan natin yung kapayapaan dito. At pagdating naman sa election, pabayaan nating mag-decide ng tao. Kung ano ang gusto ng mga tao, yun ang masunod. Doon lang po tayo, respetuhin natin. As we entered the new leadership in the Philippine National Police, we anticipate changes in the leadership down the line. The designation of commanders is born out of two parameters, competence and competence. The midterm elections, which we just held, became a showcase of the competence of the sitting regional directors. It cannot be denied that the operational environment in BARM is challenging and diverse. But Romy has displayed his mettle and seal. We have recorded no failure of elections in the country. Most importantly, in BARM. That is an extraordinary feat attributed to the men and women of PROBAR, of course, to the able leadership of the former Regional Director, Romy Macapas. The other requirement for designation, I would say, is confidence. Romy has recently assumed the CIDG post, one of the significant posts in the PNP. If everything will go smooth for Romy, he will earn his second star.
To Jason, congratulations as well. Your leadership in Proton earned you the confidence of the Chief PNP. Hence, a new regional post. Build on these successes and deliver more to the line and meet everyone with expectations. Always remember the marching order of the President. He said that it is not enough for people to be safe. Foremost, they should feel for themselves that they are safe. It is not sufficient that you are safe. You must feel safe. For how many months now, statistics have shown the trend of crimes going down. But still, people felt that crimes are up and drugs have proliferated. More than the statistics, we have to make people feel safe. More than the numbers, we must have a good sense of what is happening in the community. Hence, the directive of Chief PNP for swift and responsive police response, particularly the 5 minutes response. In doing so, we must be reminded of 3 things. That is, to learn from the past, manage the present, and anticipate the future. Anchored on reflection, action, and foresight, this is how we build a police force that is not only effective, but forward-thinking, rooted in service, and always ready to adapt. For everyone here today, most especially the members, Brigadier General Jason de Guzman at ang kanilang guest of honor kahapon at ang presiding officer dito ho sa turnover ceremony, si Police Brigadier General Okubo na siya pong chief ng PNP Directorial Staff. Samantala, patuloy sa ating mga balita. Magandang balita rin ang hatid ni BTA Bar, Member of the Parliament Mike Mitimbang sa mga residente ng Maguindanao del Sur dahil malapit na pong magkaroon ng ospital sa bayan ng Talayan. Ito inihayag ni MP Mike Mitimbang sa harap ng mahigit 500 umahat o ina na nag-aaral ng Arabic sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang BTA Bill number 156, ang pagpapatayo ng Talayan District Hospital, ay kasalukuyang nasa second reading o ikalawang pagbasa na sa BTA Parliament na sponsored ni na MP Mike Mitimbang at MP Tawakal Mitimbang. Ang proposed Talayan District Hospital ay mayroong 50 to 100 bed capacity at libre ang pagpapagamot sa pasilidad. Sinabi ni MP Mike Mitimbang sa Bandera News na malaking tulong sa mga residente ang ospital sa bayan ng Talayan dahil hindi na kailangan pa na tumungo sa ibang lugar ang mga residente na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang proposed Talayan District Hospital ay bukas para sa lahat kahit hindi residente ng Talayan Empire. Narito ang pahayag ni MP Mike Mitimbang. Nasa second reading na yung Bill 156. Kasama po natin ang ating magiting na MP, si MP Dato Tawakal Mitimbang. So magkaroon ng Talayan District Hospital. So ito po ay pasalamatan po natin ng buting Chief Minister na pinayagan niya itong hospital na magkaroon ng hospital dito. Pati yung mga Chairman ng Finance, si Atty. Kitum Karatuan, pati si MP Minister Ubayda. Well, alam mo dito, ang gusto natin mangyari dito, yung mga may sakit na ating mga constituents na hindi na magpunta ng Cotabato, hindi na magpunta ng Sarifagwak, hindi na magpunta ng Davao, hindi na magpunta ng kahit saan-saan hospital na malalayo. So dapat nandito na ito. At aminin natin, meron man tayong RHO dito, pero hindi pa sapat. So, pasalamatan natin ang ating magiting na minister, si Honorable Jojo Suñolinding, pati yung chief, yung chairman ng committee, si Dr. Hasimi Dilanggaran. Libre ito sa lahat ng ating mga constituents. So, hindi naman nila makaiter yung taga-Talayan lang. Mga adjacent municipalities ay pwede magpunta dito. Well, ang gusto natin, mga 100 beds kung kaya.
So depende na sa Bangsamoro Autonomous Region. Well, pag after di ba approval ito sa final and third reading, so magkaroon na ng budget, pupunduan ng CFBM. At sana po yung instruction ng ating buting Chief Minister. District Hospital. Maliban po sa pagpapatayo ng ospital, ay mas pinalalakas din ni BTA Bar Member of the Parliament Mike Mitimbang ang isa sa mga prioridad na advokasya nito o religious program sa pamamagitan ng pagtulong sa mga umahat o ina na nag-aaral ng Arabic sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kahapon araw ng Linggo, June 22, tumanggap ng bigas mula kay MP Mike ang nasa 500 umahat. Layunin ng programa at advokasya na ito na mapalakas ang pananampalataya sa Panginoong Allah kung saan ang mga ina na nag-aaral ng Arabic nang sa ganun ay pag-uwi nito sa kanilang tahanan ay maituro sa kanilang anak ang tamang asal at ang tamang pamumuhay ng isang mananampalatayang Islam. Sinabi ni MP Mike Mitimbang sa Bandera News na mahigit 3 taon na nitong isinasagawa ang ganitong advokasya na pagtulong hindi lamang sa mga umahat kundi maging sa mga biktima ng kalamidad at pagsasagawa ng medical mission na sakituparan. Ang rice distribution program sa mga umahat sa tulong ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, Minister Attorney Shah Elijah Dumama Alba at ni Maguindanao del Sur Governor-elect Dato Ali Mitimbang. Samantala, nagpapasalamat din ang mga nakatanggap, mga benepisyaryo at ulama sa tulong ni MP Mike Mitimbang. Narito ang kanilang pahayag. Pasalamatan po natin ang ating buting Chief Minister, si Sir Abdul Rauf Sami Gambar Makakua, pati po ang kanyang Minister ng Local Government, si Ma'am Shai Dumama Alba. Ito po ay nanggaling sa kanila, pero ito supplemental po ito, pero galing po sa MILG. So ito na nga, pinamimigay po natin sa mga nag-aaral ng Arabic, yung mga ina, tinatawag nilang umahat. So tayo po ay napasalamat po natin ang ating buting Chief Minister, si Sir Abdul Rauf Sami Gambar Makakua, pati po ang Minister ng MILG, si Madam Shah Alba Dumama. So ngayon po, katuwang po niya ang ating buting Governor-elect, si Honorable Dato Ali Mitimbang. So ito na nga, pinamimigay na po natin sa mga umahat natin para kahit kunti man lang just matikman naman nila yung galing sa atin, galing sa BARM. So ito na nga, gusto natin mangyari ito, just may lapit natin ang gobyerno para sa taong bayan. Kasi ang gusto natin mangyari, yung mga leader natin, yung mga constituents natin, na malasap nila yung gobyernong totoong serbisyo. Kasi alam mo yung religion, kung alam lang ng tao yung religion, ay wala man gagawa ng masama. Kasi ang Islam is peace and unity. So yan man ang mandato ng Islam ay peace and unity. So tayo na Bangsamoro ay late po ang pag-intindi natin ng ating religion. Kaya ngayon, ang inuna natin programa yung mga ina. Kasi dahil sa yung mga anak nila ay para maturuan nila ng mabuting asal. At alam nila yung gagawin nila na talagang yung mga masama ay hindi dapat gawin. So kaya nga, ang kinakailangan dito, yung ina, anak, takot sa Almighty Allah. Nasa 500 po ang umahat natin. Every Sunday, ganito na yan. Nag-aaral sila dito para malaman nila kung ano ang Islam. So, hiningkayat natin yung mga kasama natin na mga leader na dapat doon sa kanila ay gawin nila na i-replicate yung pagduro ng agama. At may mga invited ka na mga ustads. Yes, yan ang mga ano namin. Nandiyan si Ustad Jagir Salindab, nandiyan si Muslimin Limba, nandiyan si Muslimin Amilir, nandiyan si Abdurrahman Ulama, nandiyan si
Ismail Tuanarato. So yan ang mga ano natin, yan ang mga nagaturo sa Islam, agama. Malaking pagsasalamat sa kani MP Dato Mike Mitimbang sa kanilang programa na pag-aralin yung mga nanay, dahil yung mga nanay kapag may alam, sila ang unang madrasa sa bahay na maaring yung mga anak nila, sila ang maging turo sa mga kabutihan. Yun ang pinaka-importante ni Dato Mike na hangarin natin sa itong ginagawa natin na pagtuturo sa umahat. At saka ito, lalo na ito yung tulong na galing sa BARM, mas malaking pagsasalamat sa BARM at saka si MP Dato Mike Mitimbang. So lalo na yung mga kasamahan natin na nakatanggap ng bigas, maaring madala ng mga nanay sa bahay. Yun lang. Para pag marunong tayo sa agam na Islam, na matutulangon ng mga ina, para pagkatausiyan sa langon na agam na Islam. Salamat na kay MP sa pamimigay na niya sa amin ng bigas. Maraming salamat sa kay MP. Marami kami natutunan sa amin na pag-aral sa agam na Islam. Tinuturuan na ng magandang asal yung aming mga anak para sa agam na Islam. Anog sa Maguindanao del Norte, malaki na ang ipinabago ngayon ng munisipyo mula sa pagiging war zone noon ng bayan ng Matanog patungo sa pagiging economic zone ngayon. Ito naman ang magandang balita ni Matanog, Maguindanao del Norte Mayor Zoria Bansil Guro sa patuloy na pag-usbong ng ekonomiya ng bayan. Hangad ng alkalde na maging tourism destination ng bayan ng Matanog, kaya't patuloy na gumagawa ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng beautification program sa Matanog Pavilion, matatagpuan sa bungad o boundary ng Matanog MDN at Kapatagan, Lanao del Sur. Ilan sa mga amenities sa Matanog Pavilion, ang mga magagandang tanawin sa lugar kung saan maaaring makapag-exercise, fish pond at iba pang development project na magpapalakas sa sektor ng turismo at mabigyan ng kabuhayan ang mga residente sa lugar. Narito si Matanog Mayor Zoria Bansil Guro. Hindi lang kasi ang iniisip natin is yung build. We should have to, yung pag-isipan natin yung the economic activities of the area. So kaya po nagkaroon kami ng mga programs na nakatutok doon sa kung paano magkaroon ng economic activities within the area para iniisip natin hindi na maulit ang kasaysayan at contributory sa ating peace agreement. So yun po, ngayon ay puspusan pinapaganda natin ang Matanog na noon ay kinatatakutan, ngayon po ay pwede ng paunti-unti na pinapakilala natin na magiging tourist destination someday. For now, libre pa kasi inaayos pa natin in partnership with the 549 Engineering Battalion ng Philippine Army at ang ating Philippine Marines. Lahat ng mga sektor ay kinakausap natin para tumulong doon to take their part in our advocacy in changing our narrative from war zone to economic zone. Pinapaganda natin ang ating pavilion. So maganda yon at nakaka-accommodate siya na up to 700 katao. At pinapaganda natin yung area kasi pwede yung mga umaga na mag-exercise ay pwede na doon pumunta. Maliban doon, yung mga motorista, yung ating mga travelers ay pwede lang bumaba doon sa lugar namin dahil sa meron na po kayong makikita paunti-unti na development doon sa lugar natin. At kung noon po ay natatakot kayo, ngayon po ay mapapawaw na po kayo pag dumaan kayo dyan sa pambungad ng Maguindanao del Norte. Malaking impact niya sa community, yung kanilang kabuhayan dahil
maalala nyo ang itong Matanog especially ay naging sentro ng bakbakan. So marami talagang mga combatants dahil yung mga former combatants na gusto nating ma-show sa kanila kung paano ipapasok yung kabuhayan. Katulad nung mga nandyan na may mga produkto, pwede na nilang ibenta at pwede nang bumaba yung mga ating mga travelers kasi hindi na sila mahihirapan along the highway tayo, Narciso Ramos Highway. So talagang sa tingin ko malaking bagay ito in the long run. Makikilala na itong lugar na ito na tatak na ng kapayapaan na noon ay kinatatakutan na lugar. Dito po sa kanyang mga efforts na mula sa pagiging war zone noon patungo ngayon sa pagiging economic zone ng bayan ng Matanog kung saan nagsasagawa ng mga beautification program, pagpapalakas sa sektor ng turismo dyan sa Matanog Pavilion na matatagpuan sa boundary po yan ng Kapatagan at ng Matanog, Maguindanao. Pasyalan po yung area upang makapag-exercise, makita yung mga magagandang tanawin dyan sa Matanog Pavilion. At dagdag sa ating mga balita, suportado naman ng mga local government officials ang pagkakaroon ng 2 parliamentary district sa Special Geographic Areas o SGA BARM dahil kwalipikado naman ito at kung saan nasa mahigit 200,000 ang populasyon. Ito ang kinalalabasan at isinusulong na hakbang ng LGU officials sa ginanap na public consultation. Napanood sa panukala na mahati sa 2 parliamentary districts ang SGA. Sa first parliamentary district, ito ay bubuuhin ng mga munisipyo na Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag at Tugunan. Habang sa second parliamentary district naman, ay bubuuhin ng mga munisipyo ng Ligawasan, Malindigao, Old Kaabakan at Kapalawan. Ngayong tapos na public consultation sa mga lalawigan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato at SGA. Isusunod naman ang public consultation sa Lanao del Sur at Island Provinces. Inaasahan na may isasabatas ang redistricting bill ngayong buwan ng Hunyo. Narito ang pahayag ni MP Muhammad K. Liantao. Kanina po, napakita po kanina, kasama Jasper doon sa screen, yung pagbuo ng bawat distrito. Sa District 1, ay mayroon tayong composed of 4 municipalities. Municipality of Pahamudin, Municipality of Nabalawag, Municipality of Kadayangan at Municipality of Tugunan. At doon naman sa second district ay binubuo ng municipalities of Ligawasan, municipalities of Malindigao, municipality of Old Kaabakan at municipality of Kapalawan. So yan po ang bumubuo ng 2 distrito. At least 100,000 residents population yung isang district. Subalit ang Special Geographic Area as of 2020 census ay mayroon na tayong 215,400 na residente o population po ang Special Geographic Area. Napakasaya dahil nabuhayan sila ng loob dahil noon pa man ay gusto na nila magkaroon ng 2 distrito. So binanggit din natin na yung dati nating panukala noon ay 2 distrito rin. Subalit dahil po sa wisdom ng sinasabi natin to follow the leader is yun po ang kanilang proposal na isang distrito lang dito sa Special Geographic Area which we submit to their wisdom. As far as our chair is concerned, binanggit niya that we will be targeting that this month ay matapos itong batas na ito para po mahabol natin ang deadline na ibinigay ng COMELEC that maybe on the last day of the June or maybe maka-extend nila kaunti. Pero ang sabi ni German Garcia na dapat masubmit natin not later than June 30 yung batas na yon. Hindi po, representative po, para member of the parliament, so that is magkaroon po ng eleksyon. Dahil mayroon tayong eleksyon sa October 2, October 13 I mean, so magkaroon tayo ng 2 MP or magkakandidato na maging kasapi ng parliament. Ang naging dahilan kung bakit tayo na-reschedule. At pangalawa, binanggit pa nila noon, kung maaalala mo yung statement ni Chairman Garcia, is wala tayong probinsya. Yun ay parang malaking bagay. Yung 2 naging dahilan yun. Una-una, kami po nagpapasalamat lahat ng dumalo dito sa pubco na ito, sa lahat ng mga stakeholders, the barangay officials, the municipal officials, the mayors, the councilors, and the vice mayors.
the member of the United Bangsamoro Justice Party, at iba pang mga stakeholder, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pag-attend na ipinahayag ninyo ang inyong saloobin na suportahan itong Parliament Bill number 351 kung saan ay magkaroon tayo ng 2 district dito sa Special Geographic Area. Again, sukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na public consultation dyan sa Special Geographic Area. Oy, sa mga NBA fanatics, ongoing ang basketball. Ito na po ang Game 7 ng NBA Finals. Indiana Pacers kontra Oklahoma City Thunder. Nasa second quarter na. Ano bang score? NBA Finals, 32 ang Indiana, OKC 34. So 32 ang Indiana, OKC 34, 6 minutes left. Okay, sa second quarter, mukhang delikado rito ang Indiana kaya na-injured si Tyrese Haliburton sa first quarter. Pero mukhang 5 na yung kalamangan ng Oklahoma City ngayon. Mukhang si Pascal Siakam na lang inaasahan na scorer dito, pati si Miles Turner. Si Shai Gilgeous-Alexander. Yan ang kasalukuyang most valuable player. At syempre, ito yung inaabangan ng lahat. Game 7 na ito. Kung sino ang mananalo dito, tapos na ang NBA season. Itong dalawa ito, hindi pa ito nakasungkit ng kamyonato, no? First time, kung sino man sa kanilang dalawa ang mananalo, kauna-unahan din na magkampiyon sa kanilang franchise. Ay, talagang inaabangan na ang ating mga NBA fanatics. 37-32 ang score. 37 ang Oklahoma. Nasa free throw si Miles Turner. 32 ang score ng Indiana. Tingnan natin kung papasok ba. Sumablay sa unang free throw. Okay. So, 5 yung kalamangan as of sa mga oras na ito. 6:25 ang natitira sa second quarter. So, sa ngalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Wiki Madamba, ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang